parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve nyo kung wala kayong dalang warrant? with your So mga kabanat, nagkaroon ng diskusyon dito si Senador Rapi Tulfo at itong si Bato de la Rosa. Sa katunayan, di nakayanan ni Senador Rapi Tulfo itong pagsisinungaling ng mga pulis at nag-walkout siya. Dahil na rin doon sa siguro masasabi natin may puntos si Senador Rapi Tulfo na itong mga pulis na dumadalos sa ginawa nilang hearing ay binibibi ni Senador Bato de la Rosa. Katunayan, mayroong sinabi dito, huli na sana yun eh. Huli na sana. Nakikita namang nagsisinungaling pero naipapalusot ni Senador Bato de la Rosa. Kaya nagkaroon sila konting ng sagutan na sinabi ni mismong direkta katabi lang ni Senador Rapi Tulfo itong si Bato de la Rosa at sinabi na nakakalusot dahil binibaby. So ang bumibaby pala talaga dyan ay si Senador Bato de la Rosa. Binibaby niya yung mga pulis na mga nagsisinungaling. So may kapabayaan talaga si Bato de la Rosa. Baka siguro hindi ko lang kung gawain niya rin noon na pinapalusot itong mga pulis ng ganitong gawain. Dahil pinapalusot niya sa pamamagitan ng siya nag-i-explain minsan eh. So, ito panoorin natin, no? Operation? yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve nyo kung wala kayong dalang warrant? Itong video na with your interrupin ko lang, ulitin natin. Itong video na ito ay part ng ating video at ito ay pinaka-intro. Mahabang intro ito. Tapos mapanood natin yung full video susunod. Operation? yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve nyo kung wala kayong dalang warrant? with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. At So, naka-blatter, lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan Your yung Honor, blatter? Saan yung blatter na yan? Okay, part po yun sa mga sinabit Okay, namin na ayan na naman, ayan na naman, Mr. Che. Palagi natutulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession, because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po ng warrant officer ko, Your Ha? Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-reserve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant. Dala po namin, Oh, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. So yun ang part, no? Part pa lang yan na yung sinasabi na ni Senador Rapi, nag-walkout siya. Ito naman yung part, mga kabanat, kung saan binibaby talaga ni Senador Bato de la Rosa yung mga polis. Ito sa part na ito.
Panoorin nyo pa ito. Ibang part ng video na ito. Ito. Tuloy mo Then, pag... walang warrant, dapat di kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry, Hindi sila pumasok. sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon ng inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, Klaruhin ko lang, Sir Tutulpa, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? today Yun, mapapatunayan ko. yun ang part mga kabanat, no? Yun ang part yun ang part. Pero mamaya kung papanoorin nyo itong full video na ito, makikita nyo talaga na binibibi talaga ni Senador Bato de la Rosa itong ilang mga polis. Siya mismong siya kasi mismong nagsasalita mga kabanat eh, no? Parang lusot na sana, huli na sana nga lang dahil sa kay Bato de la Rosa nakakabawi itong mga polis. Imagine mo, ang linaw-linaw, hindi nagdadala ng warrant of arrest. Bandang talong ni Senador Bato de la Rosa, may dala pala. Ang isa, may dala, no? Ilang metrong layo nang nagdadala ng tapos ang mukha ng nagdadala ng warrant of arrest, parang pa. Ikala mo, nakalunok ng 1 kilong manok, no? Wala talaga. So, siguro baguhin ni Senador Bato de la Rosa yung kanyang profession. Dapat hindi niya na i-cover. Siya kasi nagko-cover sa mga hearing about dito sa mga kapabayaan ng mga polis. Nga lang, ang problema talaga, wala siyang, pinagmamalaki niya pa. Kung babandang huli, mamaya mapapanood niya. Sinabi ni Bato de la Rosa, sino bang pinakamaraming napaikulong ng mga polis? Kung ba, ibig sabihin, sino daw ang pinakamaraming nai-contempt ng mga polis? Sagot niya, parang gusto niyang palabasin siya. Pero contempt lang. Pero kung napaparusahan, iwan ko lang kung mayroon mga kabanat. Yun ang nakakalungkot, no? Nakakalungkot dito sa birada ni, So, ito, panoorin pa natin ito. Nasaksakan ng pagkasinungaling yung mga pulis na inakusa. Hmm. If you remember, Mr. Chair, hinamo natin ng lie detector test yung mga pulis. Anong pangalan ng mga pulis na yon? POMSEC? Nasaan po yung mga pulis? This is yung Rodelio Vicente case. Saan na yun sila? Bulacan. Yung tatlo po, yung una yung kalbo, tapos yung isa, taas mo kamay, tatlo kayo, no? Pareho palang kalbo itong dalawa at saka isa. Upon the advice of their counsel, pumayag kayo na kayo ay magpa-lie detector test, right? Versus, Dito kayo? Upo ka dito. Sige. versus yung dalawang complainant. Dito ipapakita ko sa iyo, Mr. Chair, na walang respeto sa iyo ang mga ito bilang dating PNP chief at bilang chairman ng committee na ito, at walang respeto itong tatlo sa Senado. Ginagawa niya pong katatawanan nitong tatlo ang Senado, ang committee po ninyo, at maging kayo po, kasama na rin po ako doon. Because these two policemen were asked if they're willing to take the lie detector test to prove whether or not they're lying or telling the truth. In fact, binigyan natin sila ng counsel. Kinausap sila. We waited for several minutes. I think even half an hour almost. And they were advised by their counsel. And then they said, yes, willing kami magpa-lie detector test to prove na kami nagsasabi ng totoo. Because meron na po akong doubt na sinungaling po itong mga ito, and later magpapakita pa ko ebidensya kung gaano kasinungaling ito. And I will show proof out of my radio program during my previous interview with them. Pumayag po yung dalawang complainant. The two complainants, Mr. Chair, na nagpa-lie detector test, pumasa po sila. Nakalagay doon na walang trace of lying, they're being truthful. Ito pong tatlo
nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa committee na ito to you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show cause order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan tong Senado. Mr. Chair. So siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi. Pero may karapatan din po siguro ang Senado na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating Chief PNP. Binibibi nga eh. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo. At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura, Mr. Chair. Meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay ng may bahay ng walang dalang warrant base lamang sa sabi ng asset at mang-aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. In fact, when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved, and what was the name of that chief of police? Is he here? And I interviewed the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbobonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbobonet. Don't lie to me. Papakontem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him under oath. Baki-ready, Comsec, yung sinabi niya sa radio show ko. Pakontem ko to kahit na Colonel ka. Nakapikon na eh. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong pulis ang mamalit natin kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait. Barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siyang nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na na-build ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, Kumsek, can we administer the oath? Nag-oath ka? Okay. Okay. Colonel, during the last, when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbobonet yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na mag-bonnet yung mga pulis mo pagka sa perform ng duty o manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung bonnet mo kung may bonnet ka, at magpakilala ka as No, sir. officer. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbobonet kayo, maging ikaw, nagbobonet ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, saka sumagot, masama kung nakataas, kung nakababa, dapat nakataas. Dapat, Colonel, ang diretsong sagot agad mo doon, bawal ang bonnet, stop na, wala nang mainit. At ako nga nagbobonet. Ginagawa mong kengkoy ang PNP. Sa tama.
walang dalang warrant. Mali yung bahay na pinasok. Kung talagang merong talaga silang hinahabol, Ito ang of course, video, papalag yung may-ari ng bahay. ito ang video nito, ibang portion. Ito mga kabanata. Kinat ko na ito. Dito na tayo na mag-step kasi haba-haba doon yung discussion nila doon eh. Dito na tayo. Yung pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito, nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong. Anong klaseng hustisya meron dito? Nang bugbog pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa nyo yun sa bahay ni General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay na mayayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me while I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matakot, hindi kita kakain, hindi ako kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, hindi ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matulak, pero pag kaharap mo ako, takot ka. Bagbuntot mo. Subukan nyo gawin nyo sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan. At kinukonsinti kayo na inyong chief of police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nagbigti kuno. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak nga itong si Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik. Siguro, Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede, Mr. Chair. Yes, we will do that, Senator Tolpo. Well, andito yung nagbalik, yung provincial director. Can we hear from you, provincial director? Bakit yung binalik? Sir, good afternoon. Naibalik namin, sir, based doon sa... Ito, mga kabanato, doon pa lang sa pagbalik nila sa posisyon yung dating itong kanina, itong napagalitan ni Senador Rapi Tulfo. Yung reason nila kaya ibinalik, talagang may kita mo talaga mayroong sabuatan na nangyari. Sabuatan talaga nangyari. Pero panoorin nyo ito. appreciation namin doon sa investigation that yung participation niya lang is yung sa radio interview. Tama. Napaka-ingking koy. Samantala, Chief of Police yung isa eh. Siya yung command responsibility sana yun yung isa eh. Dapat napakalaking. Pero yung participation lang daw, yung interview lang sa radyo. Wow, ibang klase yung mga tao to. Ito pa, panoorin nyo. Sinabi niya nga na nakabonet. So, with that, sir, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman dun sa nangyari dun sa ground, kundi yung lang ang interview. So, ibinilik namin, sir. Yun lang yung recommendation namin, sir. And it was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? Alam niyo ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananagutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanya mga tao na palaging pag nag-raid ng bahay ay nakasibilyan at nakabonet at walang suot na body cam. So, how's that?
for command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir. Sir, ulitin ko sir, yung investigation namin kasi, yung presence of the police doon sa area is to validate the information. No, sir, pakisagot lang po, yung tinatawag na command responsibility. Yung estilo ng kanya mga bata, under his command, these three people, these three policemen, kapag nagsiserve ng warrant, nakasibilyan, nakabonet, nakachinelas, Your Honor, Senator Tulfo, hindi pa pala ito COMSEC, please administer the oath. Yes, sir. Sir, Before we continue. kindly stand up, please. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, ulitin ko. Mga pulis ninyo, nag-raid ng bahay, nakasibilyan, nakabonet, walang body cam. May lapses doon. Ngayon, sino ang boss nila? Sino ang superior nila? Of course, the chief of police, sir. Exactly. So doon ba sa mga binanggit ko, may pagkukulang bang mga pulis doon? May lapses ba doon? Sir, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not part on the procedure. No, yung what is, procedure sir, po, yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi man lang nakasuot ng tsapa na pulis, kahit na sabihin natin wala ng warrant, at least man lang may ID na makikita na pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh. Kasi akala ng Camilon family, mga akyat bahay. But anyway, so yung procedure na yon, was the procedure violated? Yes or no lang? No, sir, no, sir. The procedure wasn't violated? Yes, sir, yes. Pwede mag-raid ng walang body cam? Depende, sir, kasi hindi raid yung pinuntahan, sir. Kaya mag-serve ng warrant, walang body cam, okay lang na nakabonet? Pwede, sir, kung covert operation kasi yun, sir, yung nakita namin doon sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, walang warrant tong pumunta sila doon, sir. Based doon sa... So wala silang warrant. Yes, sir, na. Okay, bingo. Nung last hearing, Doon ba lang bingo na eh. Pakinggan sundan nyo. Paano naman ito iniligtas ni Senador Bato de la Rosa? Maya-maya mapanood nyo. At yun nga ang ikina-walk out ni Senador Rapi Tulfo. walang warrant. Sinabi dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're insisting na pahinga sila ng untong hiringa. Wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, paparelieve ko. Yes, sir. Makinig ka. Relieve na. Sabi mo, walang warrant. Nung last hearing, merong warrant. Makinig ka. No, Colonel. Ulitin ko, for the end time. Ngayon, lumabas sa bibig mo. Huli ka, Balbon, sabi pa nga naman netizen. Sabi mo, walang warrant because it was a covert operation. Ang sabi nila di sa hearing, matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero meron, wag ka muna sumagot. Sir, sir. Wala silang Wala, warrant sir. dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will surface because, andito pa nga dito si Attorney Bernardo, because at that time, merong witness or asset na nagsasabi nandyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Do you remember that, Attorney? Kaya nga nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant of arrest. Sabi nila there's a warrant of arrest but no search warrant is needed because merong nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. Opo, Your Honor. Narinig ko po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, dapat sumunod doon sa Supreme Court issuance sa dapat naka-body worn camera po. Narinig mo, Colonel Arnedo. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong
alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Your Honor, Senator Tulfo, klaruhin mo natin. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero Oh. yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung chip intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero But meron there's a existing warrant. warrant yung subject. Mayroon, sir, Hindi meron lang pa. nila bit-bit yung Yes, warrant. sir, yun ang ibig kong Ito yung part nga sinabi ni Senador ni Senador Tulfo na binibaby. Ito yung pagbibaby ika nga ni Senador Bato de la Rosa para makakalusot itong PD na ito. Itong nagbalik sa isang na suspended na tinanggal. Pero ibinalik nitong itong mama na ito. Ngayon, kumbaga, to the rescue. Ika nga, ibang word na gagamit diyan. To the rescue itong si Senador Bato de la Rosa. Sa mga tanong ni Senador Rapi Tulfo. sabihin, sir, na hindi lang nabitbit yung warrant because they are validating chip intel po yung nandun, sir. Klaruhin natin, covered ng warrant yung Yes, subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nila bit-bit yung papel. Yes, sir. Oh, klaruhin mo Then, pag... kung walang warrant, dapat di kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry, Hindi sila sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistency. Pumasok nga kasi nagkaroon nga ng balyahan eh. 'Di ba kasi akala ng mga may-ari ng bahay kung sinong pumasok kasi nakabunit nga. Siyempre, kung nataga ka doon, anong kinalaman mo? 'Di ba? O kung pinatay lahat ng mga pulis na ito, yung tatlo, wala talaga sila magagawa kasi pumasok sila, hindi sila pakilalang pulis eh. O, kahit ano pang sabihin mo, talo talaga ito sa pulis sa kaso. Nanalo lang ito dahil sa tulong nitong mga kumag ng mga iba. Ito si Senador Senador Bato de la Rosa, ito medyo kalbong din eh, lusaw din eh. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang Tama. nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo, Klaruhin ko lang, Senator Oh. Tulfo, hindi ko binibaby itong mga tao na ito. Ha? Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, nakita mo naman kung ako yung gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to... Nagagalit ka pero hanggang galit lang. Walang punishment. Yun ang kingkuyan din. Kasi ito, mga polis nito, kakapal ng mukha eh. Kung galit ng galit ka lang, wala namang nakikita sa yung pinarusahan mo. Ang parusa dapat niya, tanggal talaga sa trabaho. Magtitino ang mga yan eh. Pero kung relieve, tapos kinalaunan, ibabalik din naman. Wala. Kahit anong galit mo. Kakalbo ka lang, di talaga magtitino yan. Di ba? Ay, naku. Basta hanggang na lang dito sa nangyayaring pagdilitas, hanggang hindi nakayanan ni Senador Rapi Tulfo, nag-walkout niya. explain na kami sa PNP, Hmm. kapag nag-operate kami, Hmm. lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use Palusot dapat na lang yan. Wala. confirm kung andyan o wala yung subject. Dapat itong si Senador Bato de la Rosa na lang naging resource person. No? Kasi siya naman minsan siya nagpapaliwanag eh. Dapat may kasama na silang pulis na uniformado. Hmm. kasi So, my line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanilang pagsisinungaling, meron tayong biktima na nakulong. Biniktima pa for the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito na yung Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi kami, Vicente. Sorry. Vicente. Sorry, itong Vicente family, excuse me. Maling procedure. Kahit na sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok na mga tao, of course, papalag, magkakaroon ng tulakan. And based of that, ginamit ng mga pulis na ito para kasuhan sila ng Assault bang ginaso nyo? direct assault to Direct personal assault. authority. Doon pa lang eh, kung halimbawa, no, itong mga may-ari ng bahay kung may baril at nabaril itong mga polis, patay ang mga ito. Pumasok sila, maling bahay pa ang pinasukan. Tapos biglang silang pumasok, nakabunit, hindi nagpapakilala ng polis, walang ID, kahit ano pang pagkilanlan na sila polis, pumasok bigla sa bahay. Kung nabaril ang mga ito,
Ngayon, titingita nyo ang mangyari. Ang kinasuhan yung may-ari pa ng bahay. Ganyan katarantado talaga. Tapos ito pang pinagtatanggol ni Senador Bato de la Rosa ngayon. Gawain siguro. Iniktim mo na nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila. Pagkatapos, kakasuhan mo pa, nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiyansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piyansa nila. Taawa ko. And then, bakit pagkatapos makulong si tatay, si anak, susundan, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, susundan mo saan yung tatay ko, nakulong ba talaga, totoo ba nasa nakulungan. Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinulong. And of course, magsisinungaling to, sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sana, Mr. Chair, ipalay detector test sila kung sino nagsabi ng totoo. Ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin? Pumayag sila, pareho. Nag-lie detector, umatas to, itong mga pulis na ito, nag-go ahead itong mga complainant and they passed. Kaya klaruhin natin na as far as this committee is concerned, alas Nedo, ibang kaso yan, hindi sa kaso ng Vicente case. And alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina. Tapos ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warrant kasi nagkikasing. Anong sinabi mo ulit? Sorry? Validating, Your Honor. Hindi, meron ko pa isang sinabi na word. Yun lang, Your Honor, Hindi, meron ko validating. pa sinabi na, sabi mo walang warrant dahil, aside from validating, meron ko Validating. sinabi na word. Parang, Covert operation. covert. Yes, Your Honor. Sinabi mo covert operation. So, para mailusot mo, yung hindi na sila kailangan magsuot pa ng body cam, na kailangan magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo tong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa iyo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, or Honorable Chair, yes, may warrant yan. Nasa warrant, kaya lang hindi namin dala. You see, pinaikot mo kami. Covert operation, and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung covert operation, hindi na kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga bonnet, tama? Kung covert operation, maski wala nang ang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covert operation, Attorney Bernardo ng NAPOLCOM, kailan ba mag-bonnet, ay body cam? Hindi. Your Honor po, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa informasyon po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant. At meron lang silang titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang service ng warrant of arrest, hindi po sumunod talaga sa proseso. At kung titignan po natin, doon sa nabanggit nyo pong command responsibility, kung merong ganong infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Yun naman yung sanang pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po yung pagsusuot din ng bonnet, natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, dapat meron namang kasamang nakaupo uniformadong tao, kailangan magpakilala muna. Kung sakali ang sabi nga raw nila, baka meron pang masamang mangyari doon, kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun dapat mausisa rin. Pero Tama. hindi namin po
pinahihintulutan na yung normal operation ay nakabonet. Kaya nga po, Attorney Bernardo, para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nagkikasing daw. Kahit na rin po magkikasing dapat dala na rin nila yung warrant of arrest. Kasi nga, yun kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lihitimo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun nakaplano pa rin yun na meron pa rin documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. So in short, Attorney Bernardo ng Applecom, meron talagang infraction doon, meron talagang mga lapses doon. May mga procedure na na-violate. Offhand po, mukhang meron pong, kung babasihan po doon sa pagsaserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ang sabi po ron sa Supreme Court Kahit na covert resolution, operation, ang sinasabi nito. hindi rin po kasi ang narinig ko nung nakaraang meeting magsaserve sila ng warrant dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila ma-serve na walang Okay. body-worn. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa, between the colonel and these three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa, kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nagkikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Ito na. Tong to the rescue. Ano naman, itong si Senador Bato de la Rosa. Ito yung medyo pasasabi natin last part ng video natin sa pagre-rescue dito ni Senador Bato de la Rosa. At kinalaunan ay medyo na-walk out, no? Napa-walk out dito si Senador Rapi Tulfo sa nangyaring ito. Ito, panoorin nyo. Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. No. Tapos na magsalita. Tapos na nagsalita yung mga polis na interview na, natanong na Pero gusto pa ni Senador Bato de la Rosa pasalitaon ulit. Ibang klase, no? Diba? Huh? Matapos ma-explain ng ilang nakakuha ng idea, susundan na lang nila yon. Parang magaling. Ibig sabihin, itong Senador Bato de la Rosa, magaling talaga pala. No? Nako, parang muntik ko na sang-ayunan itong ICC Mamaya, hindi ako sang-ayon dito. Mamaya, baka maano ako nito Sang-ayunan ko ito. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? At meron Yes, hawak na warrant. Sabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsaserve po kami nun. Pero hindi, Ano isi-serve niyo kung wala kayong dalang warrant? with due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. At So, naka-blatter, na lalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? yes, Your Honor. Saan Your yung Honor, blatter? Saan yung blatter na yan? Okay, part po yun sa mga sinabit Okay, namin na ayan na naman, Mr. Chair. Palagi natutulas, magsaserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagkikasing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation, hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali, hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English.
They were serving the warrant. So merong hawak sila. So saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your Dala po PD. ng warrant officer ko, Your Ha? Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala, pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at that time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant at time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo mag-reserve kung walang warrant? So dala-dala yung warrant. Dala po namin, Oh, Your bakit Honor. sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung Sandali. Mr. Bakit Chair. mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Sumunod si Senador Robin Padilla pero bumalik yan mamaya. Dahil patuloy tayo, tuloy. Wala ka nang kasama dyan. Oh, ikaw na mag-isa. The worst thing na sabihin sa akin, Yan, ito yung last part, kinat ko na. No, naglakad dito si Senador Tolpo, nag-walk out nga dahil nga hindi makaya yung mga paliwanag ng mga pulis. Tuwang-tuwa yung mga pulis dahil napa-walk out nila. Tapos sumunod dito si Ruben Padilla pero bumalik. So ito yung ibang part no video. the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Sa akin kasi parang binibibi talaga eh. Kasi minsan ibang word ang temang ginagamit diyan, to the rescue ka eh. Nire-rescue mo yung mga pulis sa kanilang pananalita. Ikaw yung nagko-covered eh. Ibig sabihin, nagsasalita sila, mamaya, tinitimpla mo eh, pinitimpla mo. Ikaw na yung nagko-command sa kanila pa kung anong sasabihin eh. Parang kinukorek mo yung sinasabi nila. Dapat hayaan mo silang magsasalita, hindi yung ikaw magko-correct. Ang linaw-linaw naman eh. No? Tingnan mo na mga itsura ng mga pulis na yan, oh. Yung kalbo. Ang lalaki ng tiyan. Oh, corporal yan. Imagine mo. So ito, patuloy natin sinabi ni Bato. Binibibi ko kayo. Hmm. Ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibi ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibi ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Yung Kaninong committee pinakamaraming na-contempt na pulis? na-contempt kasi, ibig sabihin, hindi naman forever kulong yan eh. Diba? Ako, di ako sakay kahit i-contempt mo yung 1,000,000 pulis dyan, mamaya makawala din naman yan eh. So, hanggang dyan natin ang video. Medyo hindi ako sang-ayon. Dapat iwasan ni Senador Bato de la Rosa yung mga pagre-rescue. Rescue ang tawag kasi doon sa mga birada niya eh. To the rescue, no? Nire-rescue niya yung mga pulis. Halimbawa, yung pagtatanong. Huling, nagsalita yung isang PD, no? Nagsasalita, yun. Di ba? Na, tapos, may dalang pulis, ayun, nakakalusot. Pero ang linaw, nung unang tinatanong ni Senador Bato de la Rosa, ang layo ng sagot. Pero nung, ang line ng, ang tanong, kasi, yung pagtatanong kasi ni Senador Bato de la Rosa, sa tanong niya, nandun na rin ang sagot sa kanya eh. Siya yung nagtatanong, doon ka nakukuha ng sagot sa kanyang tanong kasi nandun na eh. Ang linaw-linaw eh. Di ba? Yun ang sasabi natin parang binibibi nga. May halong pang bibibi itong birada ni Senador Bato de la Rosa. Kaya napuno nga itong si Senador Rapi Tulfo. At saka sa akin tama din naman wag walk out kasi wala naman talaga walang patutunguhan ng pagdinig na ito mga kabanat eh. Si Senador Bato de la Rosa pag humawak ng ganitong kaso wala talagang patutunguhan. Contempt, pinagmamalaki niya, napakarami akong na-contempt. Sino po yung pinakamaraming na-contempt ng mga polis sa committee na ito? Sabihin mo, ikaw. So, tapos mo contempt, anong nangyari sa mga polis? Sige nga, patunayan mo, anong nangyari sa mga polis na na-contempt mo? Napatunayan mo, nagsusungaling ang polis kaya hindi mo naman maiko-contempt yan kundi nagsusungaling. Ano ang nangyari sa mga polis na na-contempt mo? Sana sila ngayon? Yan, paliwanag mo. Diba? Nagyabang ka, dami ka ni-contempt, pero anong nangyari pagkatapos mo na i-contempt? So magkakaroon ako ng separate video na ito mula nung sa pag-walkout ni Senador Bato de la Rosa. Short video lang yun. No? Pero ito, mahaba-haba ito kasi. So hanggang dito, 44 minutes ito mga kabanat. See you next video.